Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials, the Millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Alright. Good morning! Yes, araw-araw magpupuri. Araw-araw magpupuri. Yeah. Sarap magpuri sa Ayan, Panginoon araw-araw. Wala na naman yung ano ko. Magandang morning Good sa inyong lahat. morning sa Pilipinas. Alas 8 Sunday. na. Alas 8 Sunday na umaga doon. dyan. Open ba ang mga churches doon? Sarado. Natural. Sarado. Oo. Siyempre, sinong pupunta ngayon na di ba naka-ECQ, Ayaw nga GCQ pala, pa no? sila ngayon. Yes. Kaya medyo tiis-tiis muna ng konti. Yes. Araw po ng Sunday dyan at Sabado naman dito. April 17. Good morning sa mga ating kapatiran dyan. At iba dyan siguro yung nag-aalmusal pa lang. At yung iba pa naman dyan, pupungas-pungas pa rin. Tutulog pa. Ayan, para kayo magising. Ayan, ako. Kasalukuyan pong oras na ito ay naghahanda pa lang yung iba siguro. Yung iba nagliligpit pa lang ng higaan dyan. Siyempre. Ay, sarap. Tulog-tulog. Linggo siyempre. Siguro kaya? Hindi kaya umulan doon? Hindi. Wala na yung ulan. Umalis na yung bagyo eh. Oh yeah? That's good. Oo. Mm-hmm. Ewan, hindi ko alam ano nangyari sa bagyo na yun. Isang araw, nandito lang eh. Eh di maigi para wag lang makakasalanta ba ng, alam mo yun? Siyempre. Tama na. Araw-araw magpupuri. Ayan, naka-highlight na tayo. Araw-araw, ikaw Ay, kamusta naman po ang inyong araw ng linggo? Ha? Yung mga iba siguro bukas na daw ang church. bukas na? Mga 10% lang ang allowed. Pwede ba yun? Unahan sa pagpunta dun. Nako. Yung iba siguro nasa labas. Nako. Ayan. Pero ingat-ingat lang po, no? Ingat kayo. Yung, kasi yung iba kasi nangyayari, takot pumunta na muna ng church. May live streaming naman dun eh. Pero live siyempre, streaming. paano kung wala kang Yun nga lang. mahina ang wifi mo o kaya yung data mo. Yeah. But anyway, no matter what, sabi nga, tuloy pa rin ang ating pag-worship sa ating Panginoon. No, diba? Sa bagay, pwede naman tayo mag-worship in any place. Maybe dyan sa kwarto nyo, sa bahay nyo, mag-ano kayo, yung gather together, yung buong Siyempre. family, mag-devotion. Ayan. Ayan. Oo. O kaya kung hindi man, di doon kayo sa, pwedeng pumunta ng church, pero 10% nga lang daw. Napakaliit nun. Saka social distancing as Oo. usual. Yung uupuan ninyo, ingatan nyo, punasan ninyo. Tsaka yung mga kamay ninyo kung ano yung hihipuin ninyo. Ingatan, tandaan ninyo kung ano yung hinawakan ninyo. So, kailangan pag uwi ninyo, dapat hugasan yung kamay. Yan. Batiin natin ating mga Okay, mga batiin na kapatid natin. Ayan, sige. Hello kay Lai Cunyo. Hi, Lai Cunyo. Lai Cunyo, ang sabi niya, okay, waking up trusting God, waiting sa result ng kanyang swab test. Ay, But I'm keeping my faith for a negative result. negative Yeah, yan. Negative claim yan. it, sister. Claim it. Oo, for Yes. sure yan. In Jesus' name yan. Tapos na Yes. yan. Mm-mm. Hello din kay Yvonne Justiniano. Good morning sa iyo din dyan. Hello, Yvonne. Hello sa kay yung Papa Noli. Mhm. Of course, nanyan din ang kanyang anak na si Johan Jules Justiniano. Yes. Of course, si Ate Berna. Good morning sa iyo din dyan, Ate Berna. Oo. Good morning. And of course, si Gisette May Quadra Reyes. Good morning. Happy Sunday sa inyo dyan. Okay, of course, si Ate, nabati ko na pala si Ate Berna. And si Brother Clarito Villena. Hello po. Hello, si Bebs. Si Bebs yan. Si Bebs. Si Bebs. Asawa ni Sister Mercy. Hello. Ayan. Okay, hello din kay Lina Flor Asiremo Sales. Magandang umaga po sa inyo dyan.
Okay, Sister Nelda. As usual. Good morning. Ay, good afternoon na. Mhm. Ayan, tawag sa atin ni Brother Bebs is Brother DJ and Sis DJ. Ayos ah. Okay, hello kay Sunny Salubayba Tabernalia. Yes. Good morning dyan at sa yung poging-poging anak. Yan. Si Lina Flor, good morning. Good morning din kay Brother Arthur. I hope he's feeling okay now. Okay. Hello kay Sean Cyrus Catral. O Clara, yung DLP3 Sean. family. Yan. Cyrus. Cyrus. Ganda, no? Imported ang pangalan. Aha. Wala. Okay. Mhm. Si Nanay Filipina Salva, Blessed Sunday din sa inyo dyan. Good morning po. Salamat daw sa t-shirt, sabi ni Brother Bebs. Oh. Okay. Bawat gising ay blessing. Oo naman. Oh, best Aba, nandyan ang aking friendship, Ah. Si Malu Pascual. Hello. Ayan. Pascual Yan. pala siya? Oo, Pascual. Yan. Lumabas ka na dito. Nakita na kita. Meron pala siyang L sa dulo. Oo, May L siya. tayo wala. Ako wala akong L. Pascual. Kamag-anak niya si Piolo Pascual. Ayun. Yeah. Ganun ba yun? Oh. Hello kay nanay. Hello kay, oh gosh, nakalimutan ko na yung iyong daughter na maganda. Ayan. Thank you dun sa Si ano ba ano, yun? si Yung Malo? May daughter na ano? Oo, dalaga. Ang ganda-ganda. Siyempre sa pogi Ibig sabihin niyang maganda. Katulad anak. din niya? Siyempre. Oo. Mm-mm. Talaga? Meron pang lang ganun. Ay, thank you dun sa aking, ano tawag doon, yung kapihan ko, nakalimutan ko na tuloy. Coffee maker. Hindi coffee maker. Coffee maker siya, pero yung, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Ano ba yan? Yun na rin yun. Hindi kasi nagkakape. Inayos ko na yung mga kape. Hindi, pag may mga bisita, ganyan, kape-kape. Para hindi na ako magbubrew pa. Napapagod kaya ako. At least yun, isang click lang. O, ayan. First time ko na nakita si Malo ngayon dito. Ha? Si Malo. Oh. First time ko nakita. Ngayon mo lang. Ganun din pala itsura niya. Kahit dito sa nakasalamin pa rin siya. Hello kay Faye Cabrera. Good morning sa iyo dyan, Faye. Hello, Faye. Ayan, How good is morning. you? Ayan. Yung mga- Nag-isa ka lang. How is you? Lagi mga congratulations sa mga winner kahapon. Yung Oo. Mamaya na ipapadala ni Lola Sweetie busy pa. Marami ako inayos dito sa kusina eh. Oo. Ayan. At Actually, saka, hanggang inaantay ko yung mataas na rate. Oo. Ayan, para mas maganda. Napapansin niyo kulay itim na yung lamesa natin. Diba? Ay, oo. Bumili kami kanina. Bagong-bago. Direct from IKEA. Sa Ayan. IKEA. Ayan. Kasi yung isa, hindi kami kasi lagi ako sinisisik nito. Kahit Ako na naman. Siksik ng siksik. Parati na lang si Dikit. Junjun. Ayoko nang Si masikip. Si Junjun na lang parating may kasalanan. Lagi na lang ganun. Si Junjun. Ayan. Ay, nako. Ayan, nagpapaaraw daw si Sino? Si Mang Arthur. Ayan. Maganda po yan. Magandang, kasi maaga pa dun eh. So, maganda yan. Okay. Tawagin na natin. So, hello, Faye. Ay, meron pa isa rito. Ayan. Papadala, sino pa yan? Ah, Ito hindi, nga, isa pa si rin. Faye. Oo. Mamaya, si Faye nanalo yan ng 1,000 load. O Ba? kaya 1,000 pesos. Nung isa, O, pwede di ba niyang- nanalo ng $100? Pwede niyang i-Gcash Ngayon, yun. 1,000. Depende sa kanya yun. Talaga naman. Papadala natin mamaya Ang dito sa buenas. May Alam mo pagpapadalhan tayo. si Sino? Myrin ba yun? Sino ba yung nagpadala ng Sister Myron Kwanang. Nag-post siya ng Sunod-sunod ang blessings, ha? Oo, wow. O, Amazing. diba? Hindi, kasangkapan lang kami rito. Yung mga marami blessing pa na yan. tatanggap ninyo, kung ano man yun, napagkayanan lang namin yun. At ng iba rin ng mga ating sponsor. Yes. Ano lang po, dahil kasi ngayon pandemic, mas marami nangangailangan. You know. Tayo naman kahit papano, nakakaraos kahit papano. At nasa lugar tayo na naligtas din naman. Sila lagi sila nakatago. Hindi sila makalabas. Walang trabaho din sa kanila. So, mas mainam na rin yung kahit papano nasa bahay lang sila. Pero siyempre mahirap, wala silang pagkakabuhayan. Kaya kahit sa papano
marami tayong sponsor. Pagdasal po natin. Yes, at saka meron pang mga nag-pledge sa akin Ilan yon? 3. Nag-pledge lang. Hindi, malay mo kung totohanin nila. Malay ko. Basta sinabi na isang beses, okay lang, wait lang ako. Pag hindi natuloy, di Follow up mo lang. okay pa rin. Follow up lang. Ayan, pwede rin naman. Okay, tawagan mo na si Pastor. Ayan. Pastor Ganun, James. Pastor James. Baka wala pa si Pastor. Diyan na yan. Rod FT. Hello, Rod. Kumusta na? Aha. Pastor James, where are you? Lagi na lang ganyan kay Pastor. Ang bagal lang kanyang response ng kanyang tanong. Ayun, tina mo. Aray ko, sabi pa niya, narinig ko yun, narinig ko. Narinig ko, sabi niya. Sabi niya, aray ko, sabi niya. Nagmamadali. Galing ako sa third floor. Wow. Bumagsak ka dyan. Nauntog eh. Narinig ko lang yung tinig ng telepono eh. Nagmamadali na, ano. Gina. Ayun. Kamusta, Pastor? Kumusta na kayo dyan? Ayos lang. Ay, Pastor, mainit dyan sa inyo ngayon, ano? Siyempre. Oo, kaya nga ako Anong oras na dyan sa inyo, Pastor? Alas 7. Ano siya? Layo natin, ano? Ayan. Bukas makikita tayo dyan uli. Bukas mas mainit. Ay, oo. Nasa 90s. 90s Kaya ba? punta tayo doon, papalamigin ko. Ay, talaga. Naku. Magpapalamig ako. Hello daw sa poging Pastor. Ayan. Alisin natin yung pogi na yan. Pogi lang, ganon. Pogi ko. Pastor, alam mo nangyari kahapon? Alam ko. Yung dapat mananalo, hindi pinanalo ni Pastor Sani. Ano ba yun? Tinerminate niya. Oo, kasi sinabi, ano ba yon? Mas pogi ka raw. Mas pogi ka daw eh. Kaya sinasabi ko na nga sa inyo, tanggalin mo yun. Huwag ako na akong inaway doon dahil... Oo. Okay, hello din kay Ito Tina naman si Taberdelia. Yun na nga. Kasi sinabi Pogi ko ka sa daw inyo, pogi, mas pogi, pinaka-pogi. Ayan. Pinagpipilit kayo sa sarili niyo pogi. Hindi sa pogi eh. Patay. Pinaka-pogi. Ayun. Umapila si Pastor Sani. Ayan. Oo. Pinagpipilitan niya yung kategorya niya yun, hindi siya pwede doon sa pogi. Ganon. Siya pinaka-pogi. Basta, Pinaka. Aha. hindi ako po pwede dyan. Ayoko makialam dyan sa inyo. Kayo na lang. Ako eh. Pati nga ako, di dapat eh. Kaso eh. Ayoko Pero na. salamat rin sa mga nagsabi po. Ayos yun, Pastor. Nasaniban sila ng good spirit. 101 years na buhay ko, ngayon lang ako nakarinig ng pogi ako. Ayos. Matanda ka pa kami to sila. Oo. Gusto naman pala kayo dyan. Ayos lang, Pastor. Dito lang sa bahay. Mainit kasi. Hindi. Ano lang, Pastor? At least malamig-lamig sa loob. Mainit sa labas. Marami pa nga akong gagawin, kaya lang, siyempre, alam mo naman, obligasyon natin. Ganito talaga. Oo. Yan, talaga naman eh. Ito ako, marami na akong gagawin, pero hindi ko na alam gagawin ko eh. Sige na, Pastor. 4 na libro yung binabasa ko, kaya Ayos. Sige, back to Pastor. school buko kasi tayo eh. At baka mamaya ay mapahamak na naman tayo dito at masabon na naman tayo. Oo. Alright. Okay, Sa inang ang ating Bible mikropono. verse, ang ating Bible verse po ngayon ay sa Book of Timothy, chapter 2, verse 7. Tama ba nakuha mo, Brother Ramon? Ano? Okay. Yeah, Ang yes. sabi po dito, 2 Timothy? 2 Timothy Okay. chapter 2, verse 7. Yan. At ang sabi po doon ay consider what I say. Patay na naman tayo. Mali naman ba? Mali yan. Hindi, tama, tama. tama yan. NIV kasi ako eh. Tama Oo, yan. NIV ako. NIV ka? Oo. NIV, teka, basahin ko yung sinulat ni Jeremiah na NIV eh. Meron siya NIV dito eh. Anyway, consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Ito, NASB kasi ako eh. Pero, yung sa isang version, ang sabi po doon ay reflect, tama ba yan? Reflect.
on what I am saying, for the Lord will give you insight in all of this. Yun, Tayo po manalangin. yun ang version ko. O yan. Tayo po manalangin. Sige, magandang hapon po, magandang araw, maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat man po na pinagtagpo niyo naman po kami dito sa iRadio International Home Bible Study, at kami po ay nawa ay nabigyan naman po ng aral, at sana po ay may lagay po sa aming puso at sa kaisipan mo ito. Paspasan niyo lahat ang mga nakikinig at lahat po dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 No. Maganda po yung sa both version, kasi kung consider sa NASB, sabi bigyan mo pang halaga, no? Bigyan mo ng halaga, o pansinin mo. Ibig sabihin, when you consider, sabi ibig sabihin ito, bigyan mo naman ng pagkakataon, no? In the other version, reflect. Ibig sabihin ng reflect is we go back and see it again, di ba? Ano ba pinapakita sa atin? So, yun pang sabi ni Apostle Paul kay Timoteo. Kasi reflect on what I'm saying, or consider what I say. So, ito kasi sinasabi niya, maaring iba ang pagkaintindi natin. Pero pagkaintindi natin yung sinabi, di ba? Sinabi. What I hear is physically hearing it. Pero ito sinusulat niya. Sa ating panahon o sa ating ang dapat pagkaintindi natin dito ay yung sinulat. Lahat ng sinulat ni Apostle Paul ay kailangan intindihin natin, or we reflect on what he is saying. On broader sense, para natin intindihan, reflect on the Word of God. Kasi kung we believe that the works or writings of Apostle Paul is considered as God's Word, no? Kasi sinabi niya sa 2 Timothy 3:16 and 17, all scriptures is God's breath. So ibig sabihin, pati yung sa kanyang sulat, no, ay isang scripture and it's God's breath. So kung naniniwala tayo doon, di kailangan natin to, sabi ka dito sa verse 7 ay lagyan natin ng pansin, no? Kasi sabi dito, for the Lord will give you understanding sa mga bagay nito. Or sabi dito, it will give us insight into all of this. So, tignan natin kung paano natin ngayon ilalagay sa konteksto ng ating pinag-aralan, how to study the Bible. Okay? Now, so tignan natin, pag binabasa natin ang Bible, nahingin natin ngayon sa Panginoon Diyos ang wisdom ng sinasabi niya, ang insight nito. Reflect on it. Kaya pagbulay-bulayan natin yung salita. Kaya nga sabi niya ng Apostle Paul, consider this, alalahanin mo to, or reflect on these words. Sabi niya, reflect on these words na sinasabi ko sa iyo. Kasi kung totoong naniwala tayo na ang sinabi ni Paul to, na salita din ng Diyos to, then God will give us that wisdom na makita natin na yung binabasa nating teksto ay magbibigyan tayo ng linaw ng Panginoon Diyos. No? So, there are three methods. No, alam ko, nabanggit na yata ni Brother Ramon to nun, 3 methods on how we're going to study the Bible. No? Alam ko, pwede kong i-share to Tignan ko kung pwede ko ma-share to. Sige, Pastor. Nakikita niya ba to? No. Hindi. Ayan. No, dapat dito manggagaling. Ay, dyan pa bang galing? Oo. Hindi, pwede rin sa kanya. Pwede Oo, rin. dapat. Ha? Pwede rin siguro. Pwede rin sa inyo. Oh, pwede rin. Para makita nyo, no? Oo. Yan, nakita nyo yan? Yan. Yan. Kalahati lang ba o buo na? Kalate. Yung nga lang, kalahati. Bubuo natin. Buuin mo, Pastor. Yan. 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 Nakikita yan? Nakikita rin ba ng mga audience natin yan? Yes. Apo. Yan. Yan. May tatlong method o tatlong paraan upang basahin na para mapag-aralan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga dito, it's an inductive method or study method. Ano ba ibig sabihin ng inductive? Ako rin po, di ko na inductive, yung nakaka-induct .
Nakaka-induct yan. Ibig sabihin yung inductive, yung it broadens out, no? Parang kung sa bagaba kung ikaw yung puno namumunga, no? Parang yung it branch out, no? Dumadami ang mga nakukuha mo, no? Inductive method. One method of personal Bible study is called inductive method. This method challenges the student to form conclusions sa lahat ng mga makikita niya only after observing and analyzing the elements of immediate context and normal world meanings. So ang unang method po is yung observation. Alam ko nabanggit na ni Brother Brother Ramon Tunon tayo po kailangan maobserba tayo sa salita ng Diyos, no? What does the context say? Kaya kailangan binabasa natin 'yan, no? The inductive student, mayroon tayong gustong basahin sa Panginoon Diyos, are curious, no? Dapat meron tayo yung na curious tayo, no? And don't take anything for granted, no? Bakit? Kailangan mausisa tayo. Sino ba 'to nagsasalita? No? Kilala ba siya? No? Ito yung mga questions na dapat natin. Sino? Ano to? Saan ito? Kailan ito? Paano ito? No? What is the main point of the section? Kaya ng ano yung binasa nating verse, ano bang main point nun? Yung sinabi ni Apostle Paul, no? Na is it considering yung word ba yun, main point ba yun ng section yun? Or yung pagbabasa, no? Consider what I say, yung sinasabi niya, no? Ano pa? What recurring words indicate the main idea? Ano ibig sabihin ito? Recurring words, halimbawa yung mga paulit-ulit na mga words na ginagamit sa text na yun. Halimbawa, love, no? Na palaging inuulit. Ito pala yung sinasabi. Yun ang pinaka-main idea, no? Halimbawa, ganun ang binabasa nyo. Anong mga elemento or arguments or illustrations does the author use to support the main point? Ito po, kailangan maging observation, mapag-observe natin ang mga binabasa natin sa salita ng Diyos upang sa ganun ay makikita natin ano po yung tunay na sinasabi or meaning ng verse na yun or yung book na binabasa natin. Ang pangalawa is yung interpretation, no? Ito na yung interpret natin. Ano bang ibig sabihin ng text nito? What does the author mean by these words as they relate to the words of the following or that precede or follow? And so, ano bang sinasabi, ano bang ibig sabihin nito, no? Kailangan hindi tayo lumihis doon sa ibig sabihin ng author, no? Not what do these words mean to me. Hindi yung ano ba ibig sabihin sa akin. Hindi po 'yon. Pero ano po yung ibig sabihin ng author, no? Author. No? So, again, makikita natin but what did they mean when they flowed from the pen of the original author? So, makikita natin dito dahil sa pag-observe natin, isipin natin ano bang ibig sabihin niya nung sinusulat niya 'to. No? Kaya napaka-importante yung mga locations, no, saan sinulat to, kanino niya sinasabi. Sa mga Hudyo ba o sa kasali ba ako doon na bilang hintil? No, 'yun. At ano bang intention nito? Bakit sinabi ito ni Apostle Paul? Kasi may mga bagay na sinasabi ni Paul para lamang sa mga hintil. Pero in reality, si Apostle Paul kasi is the apostle for the Gentiles, no, sa ating mga hintil. Pero there are things na kasi kung nakikipag-argue siya sa isang mga churches, sinasabihan niya ito dahil sa kanilang mga kaguluhan, no? No. So makikita natin dito na yung mga iba para sa kanila yon, pero yung mga iba rin para sa pagkalahatan. So that's how we're gonna interpret those things, no? So makikita natin dito, no, kaya kung tayo ay napagtanungan, alam natin na, ganito lang pala to. Ganito lang to. Para sa mga Hudyo, para sa mga Hintil, at para sa mga pangkalahatan. Ang pangatlong method po, no? May mga tanong mo ba tayo? May mga tanong? Wala pa.
So, ang pangatlong paraan o method na how to understand the Bible is that its application para sa ating buhay na yon. What does this text mean to my life? Kagaya ng love your enemy. Ano ibig sabihin ba doon? Ano ba ang konteksto nung love your enemy? Or itong binabasa nating text natin ngayon na consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Kanino pa sinasabi ni Apostle Paul to? Kay Timoteo, di ba? Dahil bakit sino si Timoteo? Siya po ay mangangaral, siya siyang pastor, no? Mangaral siya, kaya ano ba yung kailangan i-consider ni Timoteo? So, basahin natin yung before the verses, kagaya ng verse 1 to 6, and then verses 8 to 12, gano'n. Kasi mayroon sinasabi si Apostle Paul tungkol sa mga narinig ninyo sa akin na kailangan dumaan kayo sa paghihirap, para kayong mga sundalo, gano'n. So consider this, reflect on what I've said to you. So yun dapat makita natin kung paano natin i-apply sa ating buhay, no? Tapos, what are the primary issues of the heart? O ngayon, ito ngayon ang problema. Kasi kung minsan, parang tayong sinasabi, tinatamaan yata ako sa sinasabi niya, hindi para sa akin to. Parang ganun, no? Ayaw ko itong pakinggan, ayaw kong basahin to dahil tinatamaan ang puso ko. No? Kaya, kung tinatamaan tayo mga kapatid, sa salita ng Diyos, be thankful. Dahil doon nangungusap ang Panginoon Diyos sa ating buhay. Paano na kung hindi nangungusap ang Panginoon Diyos dahil sa katigasan ng ating puso? Di wala tayong napulot na salita ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, walang magbabago sa ating buhay. So what's the use reading the Bible kung hindi natin hinaayaan ang salita ng Diyos na ituwid ang ating buhay? Tandaan natin, sabi ng sa Book of Romans, walang matuwid kahit isa man, no? There is no one righteous kahit isa. So, kapag totoo yun, kailangan yung salita ng Diyos, kapag binabasa natin, anong ibig sabihin ito? Mayroong pagbabago. No? The word changes you. No, the word changes you. Kagaya ng pag sinabing ng Panginoon dito na mahalin natin ang ating kaaway, then sikapin natin na mahalin natin ang ating mga kaaway. No? Nakikita nyo na ba ako ngayon, mga kapatid? Yes. Kanina tinakpan mo yung sarili mo eh. Kasi ba yun? Walang kung paano kasi kung yun. Kasi nakita yung message ko. So, napakaganda mga kapatid na makita natin dito na these three methods will help us, no, to know the meaning behind the author. No, ano bang ibig sabihin ng sinusulat ni Pedro, sulat ni Timoteo? Kasi napaka-importante po yun eh. Hindi lang tayo pumupulot ng scriptura na, ito, maganda para sa akin, and that's it. Na behind it, kagaya ng sinabi ko nga, bumulong si Judas kay Jesus, no? Sinabing, go quickly, do it. Iba pala ang pagkaintindi. Mahirap ng ganun dahil the word of the Lord should reflect in our life. Kung nag-reflect, reflect na, sabi nga ni Apostle Paul kay Timoteo, reflect the words that I say, no? Nagre-reflect sa ating buhay, na ipapamumuhay natin, nakikita ngayon ng mga tao. Kapag nakikita ang tao, dahil sa reflection na yun, nire-reflect natin, ang Panginoong Hesukristo na bibigyan ng kaluguran. No? Dahil yung salita ng Diyos, nagbago sa atin. Ang nagpabago sa atin. No? Kasi, kung walang salita ng Diyos sa ating buhay, hindi tayo magbabago. True or false? True.
Kasi nung narinig nyo yung salita ng Diyos, nagbago kayo eh. Pati ako nagbago. Kasi kung walang salita ng Diyos, walang pagbabago. Kaya mapalad tayo mga kapatid dahil may salita ng Diyos na binigay niya para sa atin. No? Kaya nga yung mga tao na nagsasabi na ang salita ng Diyos ay gawa-gawa lang ng tao, totoo yun. Dahil ang tao ang sumulat nito. Pero kinasihan sila ng banal na espiritu upang isulat nila ang layunin o ang kalooban ng Diyos. At sa nga mabasa natin. Kaya sasabi ko noon, kung ang mga baka, ang mga unggoy, ang kinasihan ng Diyos para magsulat ng salita niya, maiintindihan kaya natin. O, naintindihan niyo ba ako? Hindi ba ako maintindihan? Kaya napaka-importante po na tao sa tao. Unggoy sa unggoy. Hindi pwedeng ganun. Pero ang tao kasi, gustong maging animal eh. Maging hayop eh. Kaya kita niyo, bata tayo, animal ka. Pero ang tawag sa atin eh. Kasi gusto nating maging hayop eh. Yung ugaling hayop eh. Eh, ang hayop nga, ayaw maging tao eh. Ang hirap sa atin eh. No? Kaya, totoo yan. Totoo yung mga kapatid. Naranasan ko yan nung bata ko kasi yung tinatawag ang hayop ninyo. Kasi gumagawa tayo ng mga bagay na wala sa salita ng Diyos. And we think it's good dahil those are worldly actions eh. Worldly words, worldly thinking, makamunduhan yan. Yung mahihiya pa nga yung mga animal na gawin yung ginagawa natin eh. No? Mahihiya. Kasi ang mga animal, ginagawa yun eh. Kaya mga kapatid, ito yung mga parte na kung paano natin babasahin ang salita ng Diyos. No? So, meron akong babahagi dito sa inyo na kung paano rin natin lalong maging, how do you call this, mabuo ang makuha natin ang ibig sabihin ng binabasa natin is that may 4 na bagay na lagi nating ilagay sa isip natin. Unang-una, dependence sa Panginoon Diyos. We should depend on God, not on our own knowledge. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. No? Limitado ang kakayahan natin. No? Kaya ang kaalaman natin. No? Kaya kung si Haring Solomon, no, ang hiningi niya sa Panginoong Diyos ay karunungan. At nakita natin sa pagbabasa natin ng Bible, siya ang pinakamataas ng karunungan sa lahat ng tao, ng nilalang. At dahil sa kanyang karunungan, dumagsa ang kayamanan. No? Kaya walang tawag ito yung maka-overpass sa karunungan at kayamanan ni King Haring Solomon. Kaya he depended on God. Tayong nagbabasa, we depend on God. We depend on the Holy Spirit for wisdom. Upang sa ganon, ang kalooban at ang gustong ibahagi ng Diyos, ang mensahe niya ay mapapasa atin. No, hindi yung kasi kung nasa ating sariling isip lang 'yon, malaking porsyento na lilihis tayo sa katotohanan. Yung 1% lang na mistake, malaking paglilihis na sa kasalanan sa salita ng Diyos. Dahil kung ang isang taong nakarinig nun, malayo na aabutin nun. Hindi na siya malayo na sa katotohanan. No? 1% lang yun. Ha? Kaya mga kapatid, let us always depend on God. Kaya nga ito, reflect on God, or reflect on His words. Kaya ang maganda, para hindi tayo malihis sa pagsasabi ng salita ng Diyos is to memorize it. Paulit-ulit natin, no?
Alam ko mahirap pag-memorize, pero ano ba na yung isang verse a day? No? Huwag naman yung John 3:16 lagi. Oh, alam ko paborito natin yung John 3:16. Yun na lang, iisa na lang. Pero kailangan marami tayong pondo na salitang Diyos. Alam niyo kung bakit? Pagdating ng panahon kasi, pag dumating yung mga bala ng kalaban, iisa lang ang bala natin, John 3:16, John 3:16. Wala eh. Kailangan maraming verses na ikakanyon sa kanila. No? Oh. For God says the Lord, that's the Lord. Diba? Ganun. Kaya, maigi yung tama. Binabasa natin yung salita ng Diyos, na may memorya natin, nananatili sa isipan, pagdating ng panahon, yun ang ibabalik natin. Gaya ng pakikipag-usap din sa Panginoon Diyos, magandang ibinabalik natin yung salita niya. Oo. Di ba? Kasi alam niya, kapag binabalik natin ang salita niya, alam niya ang totoo yun. That's why, number one, na kailangan isipin natin, lagyan natin sa isip, is that when we should be dependent on God. Number two is that, experience-wise, I guess marami din itong nakakaranas nito. We should have a good conscience. Kailangan malinis ang konsensya natin. Bakit ito sinasabi ito? Kasi a bad conscience creates a conflict of the interest of the one reading the Bible. Ano to? Kasi kung meron tayong mga bagay na tinatago, hindi pa tayo malinis ang konsensya natin, hindi maayos sa Panginoon Diyos, no? At ang salitang ng Diyos ay nabasa natin, maging bias tayo eh. Magiging bias tayo. Kaya makikita natin yung mga ibang tao, wala yan. Hindi totoo yan. Para sa inyo lang yan, hindi para sa akin yan. Kasi, di nila natatanggap eh. Meron pa silang mga bagay na tinatago eh. No? Na hindi pa na gustong tablan ng salita ng Diyos pero ayaw nila eh. Ganun. Mayroon siyang bad conscience pa. Kaya, napaka-importante, when we read the Word of God, when we try to share the Word of God, manalangin tayo, magpakalinis tayo sa Panginoon Diyos. Dahil how can a good wine, no? A good wine stay in the old yung kanyang yung paglalagyan niya noon nung unang panahon. Kasi kung luma na yung paglalagyan ng wine at lalagyan mo ng bago, masisira eh. Yung leather na yun, masisira dahil bagong-bago tapos lumang-luma, masisira. Kaya kailangan bago. Kaya before we go and teach, before we go and share, before we go and read, Lord, babasahin ko ang salita nyo, humingi ako ng tawad, pakilinisin nyo ako upang sa ganun man, ang salita nyo, dadaloy sa akin. No? Hindi nahaharangan ng bad conscience. Hindi nahaharangan ng yung mga tinatago natin. Kaya kung minsan makikita nyo, bakit nahaharang yung salita ng Diyos sa ating buhay? Dahil sa mga ganung bagay, yung mayroon tayong tinatago, mayroon tayong ayaw isuko sa Panginoon Diyos. Kailan isuko natin sa Panginoon Diyos? Lord, sorry. Kasi kung gusto natin maranasan talaga yung pagpapala ng Diyos, is to have to be open to the Lord. Malinis dapat ang vessel na to. No, malinis ang vessel to. No. Kaya nga, lagi tayong nakikipag-usap sa Panginoon Diyos. Dahil alam natin ang sarili natin, minsan nakakapagsabi tayo ng mga salita na hindi kaya-aya sa ating kapwa. Nakakapag-isip tayo. Dumaan lamang si ganito at siya. Yung mata ko nakita at yung isip ko gumalaw na. Nagkakasala tayo. Kaya kailangan nun, we should cleanse ourselves before the Lord when we try to study, when we try to share. Dahil kailangan, kasi alam nyo kung bakit kailangan malinis ang konsensya natin? Baka ibalik sa atin eh. Si Pastor James, kanyan eh. Ganyan eh. Kaya itong experience ko nung bago ako maging pastor, sinikap kong puntahan lahat eh, ng mga kakilala ko, kamag-anak ko, na nagkaroon ako ng hidwaan sa kanila.
and ask forgiveness from them. At sasabihin ko sa kanila na magpapastor na ako. How do you call that? They will ang tawag doon? Bless. They would accept me as a pastor. Yeah. Nakuha ko naman yan. Kasi 2 linggo yata ako naglibot eh. Kaya bago ako i-install doon, sabi ko sa pastor, alis muna ako. Kasi kailangan kong gawin to dahil ayaw kong kasi mga barkado ko, kilala ako eh. Na kilala akong one of those, ganun, noong unang panahon. Kaya mas maganda, we have a clear conscience para pag nagsalita ka, mahikayat pa sila. No? Hindi yung, nagsasalita lang yan dahil ganun. Di ba? Mahirap yung ganun. So we should have number 1, dependent tayo sa Panginoon Diyos. Yan ang number 1, dependent. Number 2 is that we have a good conscience. Meron ba tayong konsensya? Ako ang iyong konsensya. Parang may konsensya, di ba yun? Sa Pilipinas yun nun eh. Number 3 na kailangan natin gawin, aside from depending on God at magkaroon ng magandang konsensya, o malinis na konsensya, kailangan marunong din tayo magbasa. Self-study. No? Hindi yung nangongopya. Dati kong gawain yan eh. Para nangongopya lang tayo. Pero self-study tayo ngayon. Kailangan meron na tayo sariling Bible. No? We do it on our own. Kaya sabi self-study. No personal involvement. Wala tayong involvement na ginagawa. No. Ang scripture, ang salitang Diyos will just come into our life as second hand. Rinig-rinig lang, nakikinig lang tayo, pero kasi mas maganda rin, pati rin tayo, no? Involved tayo. Kaya maganda yung sinabi ng scriptura na kung kilala niyo yung mga the Bereans, no? Yung nagsasalita po si Apostle Paul at yung mga Bereans, pinakinggan nila yung salita niya eh. Tapos umuwi sila and they research, no? Examine. Buksan nila mga aklat. Kung totoo nga yung sinasabi ni Apostle Paul na may tao na namatay. O totoo pa, nabuhay. Totoo pala yung sinasabi ni Paul. Kaya doon, naniwala yung mga Bereans. Ganun din po tayo. Hindi lang tayo basta-basta, oo nga, okay. Kasi mayroon din mga ibang nagtuturo na sinasabi din sa Bible who are false teachers. No? Mag-ingat po tayo doon. Dahil po mga false teachers, napakaganda po silang magsalita. Ang tenga natin ay kinikiliti nila. No? Alam niyo bakit kung kinikiliti nila ang tenga nila? Dahil kumakalimbang yung mga packet natin. Yun ang dinudukot doon. No. So, we should also give ourselves to become self-studier, self-starter, self-study na masalitan Diyos. No. Ang pang-apat, bago tayo pumunta sa mga katanungan, kung may mga katanungan, no? Ang pang-apat ay kailangan din tayong pumunta sa mga may kaalaman. We go to teachers, no? Kung maaari, kung nandun yung puso nyo, at kung may pagkakataon, mag-aaral tayo. Go to schools. No? Alam ko dito sa Amerika, napaka-expensive po ang mag-aral. Ang alam ko is 300 plus per unit. Hindi ko po kaya yan eh. Kasi 400 lang ang sweldo ko lang noon eh. So paano ko mabuhay? 300 per unit pala yun. 3 units yun. Di na yun. 900 na. Pero nakakita kami ng school na maliit lang ang school. Training school na Bible Training School. Los Angeles Bible Training School. Alam mo, hiningi lang sa amin for the whole semester, $20. Oh, alam mo kung sino mga teacher namin? Graduate sila ng mga matataas na seminaries. Ayun, sa Texas, basta dito sa Amerika, matataas sila. Nagtuturo sila, sabi nila, kasi kahit na nagbayad kami ng mahal, sabi nila, pero nakita kasi namin,
ang salita ng Diyos ay libre. Kaya kung kaya ganoon na lang na nag-enroll ako. Nag-enroll ako doon. No. At natapos ko rin ng 4 na taon. No, hindi ko nalalaman na mamalayan. Pasok ko ng pasok, kuha ng mga subject. Kasi ganoon lang, $20. At least kaya ng bulsa yun eh. No? Kaya we go to teachers. Isa pa maganda, try to have a good relationship with your Sunday school teachers and your pastors. Alam niyo kung bakit? Sila ang maraming alam sa salita ng Diyos eh. Sila ang nakakatulong sa iyo kapag sila ang nakakabigay ng advice. Kasi kung minsan ang tao, nakakaya naman kay pastor, nakakaya naman nagambalahin sila. Kung ang rason mo ay maggambala, wag na lang. No? Pero kung gusto mong matuto, dumikit ka. Ganito nangyari sa akin. Experience naman to. Dahil wala akong trabaho noon, sabi ko, wala akong pagkaisa pa to. Totoo, pero God works in a mysterious ways, no? At saka wala akong trabaho, wala akong pagkain. Ano gagawin ko? Sabi ko, sasama ako sa Bible study. Sabi ko, alam niyo na istorya. Pag sa Bible study, maraming pagkain. Totoo, I admit that. Pero, nung sabi ko, Pastor, sabi ko, ako na lang mag-drive sa inyo. Kasi wala naman akong trabaho eh. Believe it or, alam mo mga kapatid, 7 days a week kami nagba-Bible study around Los Angeles. Around Los Angeles, nakakapunta kami sa Dichunga, kasahan eh. Malalayo eh. Ako nagda-drive. Every night. So, naririnig ko lagi yung sinasabi niya. Kasi, Bible study yan eh. At ako natuto na rin ako magbasa. Ganun pala. So ilang buwan yan eh. Siguro taon yan eh. Taon yun na nagdadrive ako sa pastor. Pumunta pa kami San Jose, San Francisco, nagtuturo. Nakakalipad ako ng self-plano para magturo. Can you just imagine that? Dahil sa salita ng Diyos, dahil sa kagustuhan ko magkaroon ng maraming salita ng Diyos, dumikit ako sa pastor. Kaya, dumikit kayo kay Pastor Sunny. Maraming alam yan. Hindi lang siya pogi, no? Hindi lang siya pinaka-pogi. Maraming alam yan sa salita ng Diyos. No? Kasi nag-aral din siya. Kaya nag-aral din siya. Kung tayo, hindi natin kaya mag-aral punta sa school, dumikit-dikit tayo dyan. Dahil, alam niyo kung bakit? Ganun si Timoteo. Timoteo was a student of Paul. No? Kaya kung sinasabihan tayo ng mga pastor, pakinggan lang natin yun dahil aral natin yun eh. Kasi kung minsan tayo, pag sinasabi tayo ng pastor, ayoko na. Ang bagsik-bagsik naman ng pastor na yan. Alam niyo mga kapatid, parang sinabi na rin natin na ayaw kong lumapit sa Panginoong Jesucristo. Parang ganun yun eh. No? Kasi, we should learn from this na when we are closer to the teacher of the Word of God, no, ipapasa niya yan eh. Kagaya ng mga teachers natin, they pass what they have learned. No? What they have learned in their schooling, ipapasa sa estudyante. At estudyante yan, they will grow at ginagamit sa buhay. Kung hindi tayo lumalapit, kung sa mga tambay tayo, sa mga taong tumatambay lang tayo lumalapit, di siyempre, makukuha natin kung ano tinuturo sa atin. Pag-iinom, pagmumura, pagsusugal, pagnanakaw, yun ang natututo ng mundo. Correct me if I'm wrong. Mali ba yung nagawa ko noon? Sabi ko, kasi wala akong trabaho noon. Alam ko, pagkain ng habol ko noon, pero pinakain ako ng Diyos. Kaya nga, we don't limit ourselves. Kasi ito yung isip ko noon eh. Mabubuhay ako. Pero ginamit ng Diyos na paraan yun para lalong mabusog ako sa salita niya. Imagine 7 days a week. Nagdadrive ako. Na parang, kaya natuto ko yung mga preaching nila. Nakabisado ko eh. Kaya sabi ko, James, kaya mo na bang mag-preach? Kaya mo na bang home Bible study? Kaya mo na, Pastor. Ito naman notes ko eh. Gagamitin ko na yung notes ko. Totoo, nakuha ko may notes ko eh. Nag-Bible study ako.
First time. Walang naintindihan. Paano? Paano? Nung in-evaluate ko sarili ko, sabi ko kay Sister Nelda, meron ba kayo naintindihan sa Bible study? Sabi niya sa akin ni Sister Nelda, to tell you frankly, wala. Kakaya, no? Pero sabi ko, dahil sa kahiyaan ko yon, nag-aral talaga ako. Sa pag-aaral na yan, hiningi ko ang Diyos. Kasi sa excitement ko, hindi ako humiling sa Diyos eh. Parang in my own understanding lang, kaya ko to kasi may notes na ako eh. But when you ask, when you depend on the Lord, yun ang pinakamaganda eh. When you depend on the Lord, He will direct you to the right path. Man plans, but God directs. Tandaan natin lagi yan. Kaya, matuto tayong always to depend on God. Kaya ako, ngayon, always depend on God. Kasi, kung minsan, Lord, napag-alaman ko naman sa school to, alam ko na to. Kaya, minsan, hindi ko na iniimbita ang Diyos eh. Dahil alam ko na eh. Pero tingnan natin, palpak pa rin. No? Pero kapag kasama ang Diyos, walang palpak. Kaya, it's an advice, mga kapatid, no? Number one is to depend on God. Have a good conscience. And give time to study by yourself. At ang pangatlo, dumikit-dikit naman tayo sa mga marurunong. Sabi nga sa Bible eh, be with the wise. No? Kasamahan mo yung pumunta ka doon sa mga marurunong. Makinig ka sa kanila. No? Kasi, alam na nila yun eh. Meron sinasabi na, huwag tayong magmarunong-runungan. No? Mas maganda yung tayo yung nakikinig sa mga marunong. No? Kaya mga kapatid, this is only parts of way how we could really understand the Word of God. So, I hope and pray na sa ating pag-aaral ngayong hapon ay meron po tayong napulot na mensahe sa Panginoon Diyos. Kaya lang sa sinabi po ni Paul kay Timoteo sa verse 7 ay consider or reflect what I say. For the Lord, the Lord pa rin will give you insight or understanding in everything. All things. Amen. Amen. May tanong dyan, Pastor. Is it the word of God is for everyone? Ang salita ba daw ng Diyos ay para sa lahat? If so, kung talagang para sa lahat, bakit yung iba hindi maintindihan? Bakit yung iba ayaw maintindihan? Hindi Hindi maintindihan. maintindihan. Maaari, the word of God is for everyone. Mm. Totoo yan, that is for everyone. Ang mga iba ayaw intindihin dahil matigas ang puso nila. Mm. Mm. When you become so prideful, ang tao kasi di lang pinapakita ang pride pero nandun ang pride eh. Mm. When it comes to God, when it comes to religion, when it comes to the Creator, medyo sila ilag eh. Dahil nangunguna yung pride nila eh. Nangunguna yung supremacy nila eh. Lalong-lalo kung may katayuan ka sa buhay. Hindi ba? Mm. Mm. Bakit nila naintindihan? Dahil mas magaling ang katayuan kasi ang katuwiran kasi ng mga tao eh. Mas magaling ba sila sa akin? Graduate na ako eh. Mm. O kung minsan yung ayaw tanggapin o hindi matanggap ang salita ng Diyos. Kaya ayaw pakinggan. Mm. Kaya dati isang panahon na in the book of Revelation, sabi nila, those who hear, let them hear. Mm. Amen. Kung Amen. ayaw yung makinig nila, Mhm. ayaw nila, wala tayong magagawa eh. Pero ang importante doon, na ikalat, na i-broadcast ang salita ng Diyos. Mm. No? Nasa kanila na yun eh. It's their own personal problem na yun. Mm. Pero, again, on our part is to pray for them that the Holy Spirit would touch their stone heart. Mm. May iba naman, Pastor, nangangatuwiran pa. It's already written in the Bible. Ano? Itong sinasabi sa Bible, mangangatuwiran ng sarili nilang katuwiran. That's right. I met several people na ganyan ang pananaw nila na they were trying to change yung ibig sabihin ng yung sinasabi ng Biblia kumpara dun sa kanila.
They were thinking na ito katuwiran ko. So for the understanding, mas tama ang kanilang paliwanag kesa sinasabi sa Biblia. Yeah. Maalala natin yung the parable of the sower. Mm. Seeds were thrown on the stones. Ganun kasi yung pusong tao stones. Yeah. Pero nakita nyo, lahat ng salita ng Diyos, naikalat. Kaso yung mga iba, at least pumunta pa nga sa mga bato kung yung bato nakinig sa salita ng Diyos, baka mas maging compassion, no? Pero hindi. Kasi ayaw Pero darating, ang kon natin naman doon, we keep on preaching, we keep on teaching, and let the Holy Spirit do its work. Kasi trabaho ng Holy Spirit to convict people. Amen. Kasi walang gagamitin na salita ng Diyos, ng Holy Spirit, to convict kung hindi tayo nagsalita Kaya kailangan bigkasin natin yung gospel sa tao upang yung gospel na yon gagamitin ng Holy Spirit to convict them. Hindi tayo nagko-convict. Tandaan natin, hindi tayo. But the Word of God convicts them. Kaso, kung hindi na-convict sila doon, that's their problem with the Lord. Pero the Lord is hindi nagkulang ang Panginoon Diyos sa kanila. Amen. Yeah, sabi nga ni Christina De Castro, sabi niya, pakibasa? Sabi ni Ate Tina, people will not understand God's word unless the Spirit is in them. The Spirit can only be in them if Jesus is in their life. Hindi, tama naman, Pastor, di ba? Yeah. Yeah. Kailangan there's the conviction muna Then, ganun ba? Tsaka mo, sige, tanggapin ko Panginoon Kristo. Pag nandun lang Panginoon Kristo sa atin, when He's indwelled in us, there's because of there is a change. Yes, Pastor. Magkakaroon tayo ng transformation, there's a change in us. Mabubuksan na ngayon ang linaw ang salita ng Diyos sa atin. Amen. Kasi nauna, convict tayo Kasi kung walang conviction doon, there's no change. Hindi mararamdaman, hindi tatalaga. No? Kahit Kristiyano, marami Kristiyano din ganun. Dahil sa mga pangyayari sa buhay nila, they harden their heart. Kahit ang salita ng Diyos na nagkukumis nila, hindi na makapenetrate dahil wala, pinatigas ng puso Barado, no? So, walang acceptance. Kahit siguro batok ng kaya ako, nararamdaman ko yung batok ng Panginoon sa akin. Kung minsan, alam ko nababatok ko na kung minsan Yes, yung loob naman may pastor pa naman ako, nasaan sila? Parang ko gano'n. Nasaan sila nung kailangan ko sila? Yung gumanok. Sabi, ako lagi kasama mo, di mo ako pinapansin oh Lord, sorry Ganun naman God is with us, kaso di natin pinapansin. Totoo yan, Pastor. Kung sino pinapansin natin. Pastor naman, wala kayo. Pastor, di ka dumalaw sa akin. Yeah. What about Jesus Christ? What about, is Jesus Christ, yung isang kung nabasa nyo yung isang how do you call this, yung daily bread? Is Jesus Christ in your house? Pag binabasa nyo, is Jesus Christ in your house? Meron pa isang tanong, Pastor. Bakit daw sa araw-araw nating buhay, ito na lang sa iRadio, huwag na tayong lumayo, meron tayong Bible study rin dito every Saturday. We share the gospel, we share everything para ng salita ng Panginoon. In spite of that, bakit pa rin merong mga taong hindi nila may pamuhay o matanggap or nakakalimutan ang salita ng Panginoon? For instance, yung mga trial sa buhay. We always dinideliver natin dito sa ating programa na sineshare natin dito yung how do we survive during the yung storm in our life. But in spite of that, bakit meron pa rin mga taong hindi pa rin ata matanggap o maintindihan o makaalpas dito sa klaseng kanilang mga problema? That's a good question. At mahirap na question. Pero madaling question yan kapag kasagot. Ganito yan. It's because of if I will put my shoes in them, dahil gusto kong masunod yung gusto ko. Yung sinasabi mo sa akin ngayon, yung narinig kong mga sermon mo, messages mo sa akin,
ayaw ko gawin yan dahil lihis sa aking kaalaman. Mhm. Ayan. Or it's my pride. Kung if I put myself to them on that, ayaw ko munang isuko to dahil yung mga questions na paano na yung wala nang yung faith mo doesn't look kasi ang faith looks beyond di ba? Mhm. Hindi nila makita yun na kapag tumawid ka ang Panginoon Diyos ang gagalaw Mhm. Amen. kasi nandun yung fear. Fear. Number one fear factor that the devil would put in the minds of people is that walang magagawa yan. Subukan mo, tingnan mo. In reality, lumip ka nga wala. Pero mayroong gumalaw pa rin. Yun ang di natin nakikita yung how God works in a very mysterious way. Amen. Mhm. Mhm. Maybe yung pag-lift of faith mo na yun, it's not for you. Pero may mga tao May mga ibang tao na apektuhan yun. It's a ripple effect. Yung ginawa mong yan, may mga tao palang mas kailangan yung salita. Pero you change, nagbago ka doon mo lang maranasan, yun pala yung sinasabi ni Ramon sa akin. Mhm. Ganun yun And again, it's on the, isa pang bagay, bakit matagal hindi sila makaganon, it's because of their conviction. Hindi pa nila and let's keep on praying for them. Keep on praying, wala pa sa kahinugan. Wala pa sa panahon. Kasi the Holy Spirit works in a very also mysterious way na the wind blows here on the north and the south. Kaya di natin alam kung sino ang dibatok, sino ang kanyang ikukonvict Mhm. Yeah. Maaring ngayon, maaring pagdating ng panahon. Yun. Yeah. Basta ang importante sa atin, napahayag natin. Kung hindi pa sila nagbabago, problema lang ko yan It's not our problem. But we keep on sharing. Keep on sharing. Kasi, hindi lang natin kasi alam baka yung oras na yun, doon dumalo yung banal spirito at doon niya bubuksan ang kanyang kaisipan. Yun. Sabi ni Ludet, Ignacio, kailangan ng surrender. I-surrender muna natin kay Lord ang buhay natin. Our faith, I believe on that. Kailangan i-surrender natin muna sa Kanya. Kahit na sabihin natin ng tao na mag-surrender ka, kung ayaw mag-surrender, wala tayong magagawa Yeah. Kasi, we have to pray for that person to allow and let the Spirit work in their lives. Importante, narinig niya. Kasi, ang tao naman narinig niya, pero hindi lang naka-program sa isip niya. Pero narinig niya. Ngayon, kapag yung program na yon, pag pinitik ng banal na espiritu yon, dadaloy sa kanya, then baka maayos pa. Pero not until the Holy Spirit works in his life. And nagkaroon ng change, dun makikita natin transformation. Pero kung wala, then that's the yun ang magiging tawag nito, yun ang makikita natin na iba talaga ang buhay niya. So, we plant the seed at bahala na si Lord ang magpapalago niyan. Yeah. Kasi mayroon naman nalagay ang Panginoon Diyos sa ating isipan na even at the brink of death, nangungusap pa rin ang Diyos sa tao na yun. Nangungusap siya. Nasa atin na yun kung tatanggapin natin yung salita na yun Marinig natin yung salita ng Diyos yun and makikita natin na and there are people who might witness in their deathbed, Pastor, surrender na ako. Natanggap ko na. Can you imagine, mga killer to no? Mga hukbala panahon ni Kondol sa Pilipinas. Nandito sila. Matitig talagang mga hardcore killer sila noon. Wala silang Diyos. Pero nung na-hospital sila, nung binisita namin, Pastor, doon lang nag-give in. Ang importante doon, nandun yung salita ng Diyos. Amen. Tanungin natin yung ating mga viewer kung may mga katanungan po kayo. So, sabihin nyo lang, tatawagan namin kayo on landline. Yung through voice, hindi video. Nang sa ganun ay kung may mga questions kayo at masasagot ni Pastor James, naka-standby po kami rito. Yan. Kasi
I think this is a very interesting topic regarding with the Word of God. Ang iba kasi, Pastor James, and also in my experience before, kapag ka nagkakaroon tayo ng mga trials, mga problema natin sa araw-araw, of course, we as a Christian, we give to the Lord, ano. Pero minsan nagkakaroon tayo ng Doubts. doubts. And then yung worrying, Worrying, nandyan eh. yeah. Pumapasok pa rin pastor eh. Pumapasok siya. Which is at the end naman, 'di ba? Parang ay teka, parang ano yata. Bigla tayong mako-convict, 'di ba? Tsaka sasabihin nila, kailangan ko na Lord eh. Oo. Kailangan ko na, kailan pa, parang there's no signs, there's no hope para doon sa mga prayers na nire-request nila. So then they go back to the Bible and nakita nila and be still for I am your God. Andyan yung sinasabing, do not worry for I am your Lord, your God will always be with you, and so forth. There's so many promises and assurance, the Word of God, pero pagdating in times of ito na, kailangan ko na, now na, ayan na, pero there is no signs and there's no hope still na nakikita sila. So what will happen as a human being, as a human thinking, ang nangyayari ay gumagawa na ng sariling diskarte. So that itong diskarte na ito, it will jeopardize the plan of the God, the plan of the Lord. So ayan ang nangyayari. Oh, yeah. Let us always remember that when adversities comes into our life, and these adversities are good for our strengthening of our faith. Alam niyo kung bakit yung sinasabi ni Brother, no, pag dandan yung panahon na kailangan ko na, doon magtitik sana yung faith nyo. Kasi hindi gagalaw yung faith nyo kapag na walang adversity. Kaya maganda kung minsan, na tayong mga manampalataya, dumadating, kaya expect them Always expect adversities in your life. Dahil yun ang nag-trigger to make our faith stronger. Kasi kailangan lumakas ang ating pananampalataya araw-araw Ano ibig ko sabihin to? Dahil sa nangyayari sa ating buhay, kung palupay-pay tayo, kung tinatakasan natin ng mga problema, darating yung panahon talaga yung sabi sa Bible, no? Our faith is going to be tested. Amen. At kung sinabi ng Panginoon, huwag kang lilingon. Oh, Napakasino yeah. Pastor, At meron... Yeah. Napalingon ka dahil may dumaan. Patay kang bata ka. Pastor, meron ditong suggestion si Ate Tina. How about expounding on the parable of the sower? Kasi mukhang very appropriate ang lesson sa parable na yun regarding how God's word should be received in our lives. Yung parable of the sower. Pag-usapan natin yan Next week. Next week or next Saturday. Next Saturday. O kaya sa Monday. 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 Yeah. The parable of the sower. Continuation yan. Good suggestion. Kung mga ating viewer, baka meron silang gustong malinawan o matutunan din. Yeah. So, pwede silang mag-request ng any scriptures. And itong ating mga pastor, pwede nilang itong i-discuss. Well, ang magtanim ay di biro, di ba? Ganun lang talaga at saka it's a matter of learning din through experiences. And merong mga test tayong dadanasin, and that test will strengthen our faith. Yeah. Lalo tayo magiging matured. Di ba, Pastor? Nakita niyo ba yung mga nyugan doon sa Southern Samar, Leyte, yung parte na yon? Bakit, kung Pastor? paano sila nakatayo? Pag ganun yung pag ganun sila Yeah. Oo. Alam niyo bakit ganun sila nakatayo? Oo. Dahil sa bagyo. Lagi, di ba, Samar, Leyte, binabagyo yan lagi, kaya yung mga nyug nila doon, pag ganun Pero naka-count sila. Titignan nyo, nakabaon sila doon sa lupa. Nakabaon pa rin. Ganyan kalakas ang kanilang pananampalataya. Yes. Doon tayo kahit anong bagyo, kahit dumadaan ng bagyo, kahit kung tayo, bumabagsak,
tawag ito yung nakadikit tayo sa salita ng Diyos, kahit bumabagsak tayo, pero tumahon tayo. Kaya kita nyo yung mga nyug doon, ganun sila, I mean, they surpass all those hurricanes and so on, pero nakatayo pa rin sila. Kahit na malungkot. No? Yeah, No? nakita ko yon. Kasi, Nakagano kaya, oo. pag-aakyat sila parang naglalakad. Oo. Pero ang mga ugat nila, talaga nakakapit sa ilalim. Oh. Ganun dapat tayo. No? Yan, amen. Oo. Kasi, yeah, Bayan. amen. So, Sabi ni Bernadette Delpin, sabi, bakit kaya ang adversaries ay nakaka-down? Adversities ay nakaka-down. Minsan parang ayaw mo nang lumaban. no. Kasi iba yung tingin natin sa, when we look at adversities, we think of negative things. Balik tayo natin, when adversities comes, think of positive things. Ano pinapagawa kaya sa akin? Bakit ako dumadaan dito? Oh. In the book of James, sabi na, count it all joy when you go through various trials. Amen. Oh, various yan, iba't ibang trials yan. Count it joy, dahil alam mo na, ito ay lalago ang aking pananampalataya. No? Self pa niyan inaayos ang Diyos. No? Meron bang may sakit na hindi pumunta sa ospital na hindi natulukan ng masakit na karayom? Dadaan sa karayom. Pero ganun yun. Masakit Pero it produces and it benefits your character. No? Kung bakit. Kasi pangit ang tingin natin I mean, we take it as so negatively. No? Ang mga adversaries or mga problema. Kaya nga, expect them Expect na bukas may problema ako, pero Lord, alam ko nandiyan ka, hindi mo ko pinapabayaan. Help me go through it. Give me the solutions. Bigyan mo ko ng karunungan na pag dumating yung problema na to, pag dumating yung asawa mo, di pikit mo mata mo. Siya pala ang problema. Di pikit mo. Hello, darling. I mean, sabi ka naman, Kuya Ramon, napaka-iksi ang buhay para sayangin natin. Amen. Be positive on it. Kasi, the Lord will not give you trials. Will not give you something that we cannot bear. Amen. Tanda na ito, not that we cannot bear. At ang Panginoon pa ang magbibigay ng paraan paano tayo makalusot doon. Amen. So, Sabi ni Jan Nunez, totoo po yan. Once natagumpayan natin ang mga problema, mas lalo tayong tatatag sa faith natin sa Lord. Ayan. Yeah. Okay. Alright. Thank you, Right, Pastor. right. Thank you, Pastor. Closing prayer muna tayo, Pastor. Sige. Mag-close in prayer, hope and pray na yung isang verse na nabasa natin, no, kailangan reflect on that. Lahat ng mga nabasa natin at mga narinig natin na para sa Panginoon Diyos, na sa salita ng Diyos, we reflect on them dahil ito'y nakakabuti po sa atin. No? Okay, sa tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay Lord na kayo po ang napakadakilang Diyos at buhay. Dahil kayo lang po ang may kapangyarihan na magbigay ng ganitong karunungan po sa amin. Amen. Na hindi namin po abot tanaw na magkakaroon kami ng ganitong gawain at mapagbulay-bulay yung mga salita. Dahil gusto po namin marinig ang mga salita na nagbibigay po ng daan at ilaw sa aming buhay. Kahit man dumadanas kami ng mga iba't ibang klaseng bagyo o problema. Salamat po Diyos dahil napigyan mo naman po kami ng pagkakataon nito at ganoon nga ang aking panalangin sa bawat nakikinig, nakarinig ng iyong mga salita ngayon ay basbasan mo sila. Kung mayroon man silang mga dinadaanan, mga anong problema, we pray Lord na sa ngayon Panginoon ay may suko nila. Yes, Lord. At sa ganoon ay makita nila ang pagbabago. Hayaan nila na ang salita ninyo ang magbago sa kanilang buhay. Yes, Lord. Dahil alam ko, Panginoon, ayaw
walang sino man ang gusto magbago dahil maaaring komportable na po kami ngayon. Maayos na po kami ngayon. But Lord, you have a wonderful plan for each and every one. Amen. Mas maganda po kasi ang plano namin. Amen. Kaya hinahayaan po namin na sana po ay matanggap namin. When you convict us, when you try to call us and teach us, Lord, we open our hearts for new things sa inyo. Dahil gusto po namin mamuhay ayon po sa inyong kalooban. Amen. At ganoon nga, Panginoon, kapag nagagawa po namin, ay nakakapagbigay kami ng kaluguran sa iyong pangalan at marami pa po kaming mga kakilala na maaari din pong may hatid sa inyong paanan. Salamat o Diyos sa iRadio muli at kay Brother Ramon at kay Sister Karim sa paggamit ng programang ito. At sa ganoon nga ay mas marami pa kami pong oras at maraming araw upang sa ganoon na ay magamit po namin sa pag-broadcast at pagbibigay ng mensahe ninyo. Amen. Purihin ka, Panginoon, at patuloy dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 Alright. Thank you, Pastor. Bukas na Maraming lang. salamat po sa inyo and hope to see you tomorrow. Yes, Pastor. No? Sunday bukas. See you tomorrow. Ikaw pala magme-mensahe bukas, ano? Negative kasi yung mga apunakis ko kasama ko sa umaga tumawag kasi yung aking panganay. Sabi niya, Daddy Kanya, tulungan mo naman ako yung mga bata walang magbabantay. So, bukas isasama ko sa church ng umaga. Pero kinakailangan iuwi ko yung mga bata ng after lunch. Oo. Kasi yung tatay nila darating na. So, hindi ko naman pwedeng maghintay ako ng hanggang hapon. Yung mga bata ay magliligalig na. Oo. Nabanggit ko na rin naman kay Pastor Sunny. Kaya ako makakakaon na kami. I wish siguro baka next time siguro Oo. may na-prepare pa naman akong lesson. But sabi ko baka it's not God's time para i-discuss ko for tomorrow. Pero I see. Okay. alright. Okay, Pastor. Thank you Thank very you po. much. I'll see you tomorrow. Okay. Good night. Thank you, Pastor. See Good you night po tomorrow. sa inyo lahat dyan. We love you all. Stay safe. Stay safe. God bless. Thank you, Pastor. Bye-bye. Bye-bye. Okay, thank you. Thank you sa lahat ng mga nag-join ng Bible study. Hindi ko na isa-isahin. Marami sila. Yung iba umalis na. But thank you. Thank you sa inyong lahat. At, Yes. Yes. Ako, di ba ang ganda ng discussion regarding dito sa Word of God? Ayan. Yung the Word of God is a breath. Hininga ng Diyos yan. So, it's real. Gaya ng sabi nga nila, gawa ng tao. Sure, yes, it is made by man. Pero it was dictated by the Holy Spirit. Yes. Dinikta ng Holy Spirit yun sa tao para ito ay isulat. At ihayag sa buong mundo. Of course, alam nga namang magsasalita. Lahat naman na sinabi ng Panginoon sa Biblia at siya mismo nagsabi din nung the time that it was recorded. Yung history na yon. Lahat ng mga sinasabi ni Lord, merong mga witnesses na siyang nakapag-testify na yun ay binanggit mismo ng Panginoon ay sinulat ng iba-ibang mga tao. At itong mga iba-ibang taong ito, hindi sila magkakakilala. So would you believe on that? And how did it happen? Is because of the Holy Spirit. Understand the Bible. Intindihin po natin how it was made, how it was created, how it was been said, and how it was been teach. Paano ito nagwo-work sa ating buhay. Marami pong beses tayo na nakakaranas tayo ng mga problema. Saan tayo huhugot ng kalakasan? Saan tayo huhugot ng magpapatibay ng ating kalooban? Saan pa ba? Doon. Sa Panginoon. Sa Panginoon na siyang may likha ng lahat. Yes. From the beginning up to the end. He is the Alpha and the Omega. Amen. So, we depend on Him. Kailangan dumipende na tayo sa Kanya dahil siya ang nakakaalam kung anong mangyayari ngayon, bukas at sa darating na panahon. Meron bang makakagawa pa niyang iba? May Diyos pa bang makakagawa ng ganyan? Ang demonyo ba makakaalam na mangyayari bukas? Hindi. Hanggang sa darating ng panahon? Ang demonyo ba alam bang iniisip po? Hindi. Only God knows. Pero What is in your paglalaruan lang yung ating... The devil will play on your mind. Yeah, Paglalaruan yun lang. ng isip natin. Pero hindi niya kayang kontrolin ang isip natin.
So that's why God gave us the freedom. And this is the Bible itself, the Word of God itself, ay isang mabisa at talagang napaka-epektibong weapon natin. It is a guide of our life. Yung manual po ng, parang GPS natin to. It directs us the right path. Yes. So, read the Bible. If you have the chance, sabi nga ni Pastor James kanina, you may not understand today, but eventually, keep on reading hanggang sa na pumapasok na sa atin, nagsisink in na sa ating isip at sa puso natin, na-accept na natin, we surrender everything, and that's the time na open ang ating isip at ang ating kalooban na maintindihan, bumubukas na ang lahat, naintindihan natin ang Biblia. I was once before, na pagbukas ko ng Biblia, I don't know, wala akong maintindihan miski isa. But slowly, I pray before I read the Bible. Kasi mahirap maintindihan sa una. Yeah. Slowly, darating sa buhay ninyo. And you will be blessed. This will be your weapon. Ito yung panlaban natin sa mga problemang dumarating natin, katulad ng mga sakit natin. Kung meron tayong karamdaman, meron tayong mga iniisip na malaking problema o mga challenges, mga trials sa buhay natin. It's only on the book. Yeah, so many The Bible times. itself, Many times na pag may mga katanungan, may mga nangyayari sa buhay na minsan hindi maintindihan. It happens to me several times na hindi ko maintindihan bakit nangyari ito. Ganun. Then suddenly, the answer is there in the Bible. When I open it, nandun na siya. So talagang ang Panginoon ay nakikinig. Alam niya kung ano yung nasa isipan natin sa puso natin. But pag nandyan na ang kalaban, maglalaro na sa utak natin. And then when it happens, i-ano natin yun. Kumbaga sa ano tawag doon? In Jesus' name, gumagano. In Jesus' name, umalis ka sa utak ko. Ayan, in Jesus' Nililito name. kasi ng kaawa yung isip Nililito. natin. Yeah. Alright, so unti-unti, ayan, dami sila ngayon. Hindi ko na mabanggit yung iba na but anyway, thank you so much. Welcome back pala si Mac. Nandun na, kasama na si Lorna. Sabi ni Ate Christina, Oo. first time ko here sa Bible study. Yeah, every Sunday, every Friday, Saturday. Kasi meron silang meeting every ganitong araw. Well, anyway, kahit ma-miss naman nila, din nasa tayo sa YouTube. Yes. At saka sa Facebook din, meron tayong replay nito. After this program, meron po tayong, lalabas yung replay nito. So, for those na na-miss nila yung ating Bible studies, even yung ating broadcast sa iRadio, after the show or after the Bible study, meron pong kasunod na replay yan. So, naka-recorded na lahat po yan. Also, sa ating YouTube channel, please paki-like and subscribe lang po at we need your support. Amen. 145 pa lang po yung ating subscribers and we need to reach at least like 200. Sa iRadio? Ay sa YouTube? Yes. Kala ko nasa 180 something na tayo. Yeah, and doon naman sa ating Facebook, ang ating follower is 150. So low, napakababa po. Please, click like and subscribe po at i-share po natin sa ating mga kaibigan dyan o kamag-anak na sila rin po ay mabless. Alright? Okay, happy anniversary sa kay Yvonne Justiniano at kay Lawrence Justiniano. Yes. Yan, batiin ko na nga sila lahat na nakikita ko ngayon dito. Si Jean Pagkalinawan, si Johan, si Ate Tina, si Faye, si Mami Ludette, at Berna, Tess Ignacio, Jan Nunez, Farah, Lorna, sino pa? Faye Cabrera. Okay, sino pa yun? Marami na dito Sorry Tess Ignacio Gabayno, Lala Carmina. Okay, Lina Flor. Yung iba nag-alisan na. Lala Carmina dyan. Ayan, salamat. Nanay Filipina Salva. Ayan, mamimiss namin kayo. Rosie Culibao. Okay, Tess Lasak, Lai Cuyno. Okay, si Alona Velasco. Norbert Francian, dyan din siya. Oo, sino pa? Faye Cabrera. Okay, halos Glenda May. Alright, salamat muli, Norbert Francia. Ayan, sige, kita-kita ulit tayo sa Tuesday dyan, Monday naman dito. Yes. Okay, Jean Pagkalinawan, kumari kong maganda. Ayan. Yes, good morning dyan sa inyo. Okay.
Well, kami po yung magpapaalam na maraming salamat po sa pagsali o pag-join ninyo dito po sa ating weekly Bible study, and it was hosted by Pastor James Valdez. At we pray and we hope that marami po sa inyo dyan ay nakarelate or may natutunan po sa subject na tinuro ngayon ni Pastor James. And we keep on continuing. Request ni Ate Christina yung Parable of the Sower. Expect that on Monday, sabi ni ni Pastor James yan. And i-remind ko rin din siya sa inyong mga request. Kung may mga katanungan po kayo regarding with today's Bible study, i-text nyo lang o i-send nyo lang po yung comment ninyo through kay Pastor James. Sasagutin po niya kahit madaling araw. Alright? Until next week, see you on tomorrow din by Church of the Nazarene, Ecovenus for Christ, Sunday worship. At meron din tayong, anong pangalan to? Yung Taglish sa gabi na, which is morning din, mga Lunes na doon. Lunes na dyan sa inyo, bale, I was supposed to be ako po yung dapat mag-host or sharing, I would say. Hindi naman ako preacher kasi sharing po nung Taglish tomorrow, but unfortunately meron time change po kasi yung mga apo ko ay dapat samahan ko dahil yung kanilang tatay merong importante lang na pupuntahan. See you tomorrow and God bless po sa inyo. Stay home, stay safe, at wag po makakalimot na ang ating Panginoon ay laging nandito sa atin at lagi tayong binabantayan at sinasamahan. So, huwag niyo pong isipin na nakakalimot ang Panginoon. Hindi po natutulog ang Diyos. Lagi po nandiyan sa atin. Short lang po ang time natin sa mundong ito. Lagi tayong magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon kahit ano pong circumstansyang dumarating sa ating buhay. Maging ito ay masaya, masalimot, o kahit ano pa man yan na pagsubok. Always thank God. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless Good po sa night. inyo. Have a nice weekend. See you Tuesday. Good morning din sa inyo pala. Good morning. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.